Marami sa atin ang naniniwala na ang pagkakaroon ng maraming bagay ay tanda ng tagumpay. Sa ating lipunan, ang mamamateryal na bagay, mamabagong gadget, magagarang sasakyan, at malalaking bahay ay madalas na iniuugnay sa tagumpay at kasiyahan. Subalit sa katotohanan, hindi ito palaging totoo. Ang dami ng ating pag-aari ay hindi nangangahulugang mas maganda ang ating buhay. Sa halip, madalas tayong nalulumbay sa pagkakaroon ng sobra. Ang labis na bagay ay nagiging sanhi ng stress at pagkaabala na nagiging hadlang sa ating kakayahang mag-focus sa mga bagay na talagang mahalaga. Isipin natin, mas mabuti bang magkaroon ng 100 bagay na wala namang halaga kaysa sa 10 bagay na tunay na mahalaga? Sa mundo ng minimalismo, ang halaga ng mga bagay ay hindi nasusukat sa dami kundi sa kanilang kahalagahan at kapuluhan sa ating buhay. Ang bawat bagay na ating pinili ay dapat magbigay ng kagalakan o makapag-ambag sa ating mga layunin. Sa ganitong paraan, ang buhay ay nagiging mas simple, mas nakatuon, at mas masaya. Sa ating makulay na mundo, tila ba nagiging pamantayan ng pagkakaroon ng marami? Marami tayong kagamitan, maraming kaibigan, at kung minsan, maraming problema. Ang lahat ng ito ay maaaring makapagbigay ng ilusyon ng kasaganaan, ngunit dapat nating tanungin ang ating mga sarili, talaga bang ang pagkakaroon ng marami ay nadudulot ng mas magandang buhay? Ang sagot ay hindi palaging oo. Madalas, ang simpleng pamumuhay ay nagdadala ng mas malalim na kaligayahan at kasiyahan. Sa halip na makaramdam ng pagdabigo dahil sa mga bagay na wala tayo, matutunan nating pahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo at ang mamaugnayang ating itinatag. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa dami ng ating pag-aari kundi sa kalidad ng ating buhay, ang mga koneksyon natin sa iba, ang mga alaala na ating nilikha, at ang kasiyahan na dulot ng simpleng mamabagay. Sa pamamagitan ng pagyakap sa minimalismo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na muling suriin ang ating mga halaga at mamuhay ng mas may kabuluhan at kagalakan.